Magandang umaga po sa inyo. In a minute, yan, tayo po ay magsimula na po. So, i-ready po natin yung ating pong mga sarili sa ating pong pakikinig, yung ating pong mga Bible. Okay, so let's start. At yung pinamagitan po natin, yung ating pong devotional ngayong umaga, guard your heart, protect your future. Bantayan ang puso, pangalagaan ang kinabukasan. At ang daily reading natin ay makikita po sa Kawikaan, Kabanata 5, talata 1 hanggang 23. Proverbs 5, 1 to 23, at tayo po ay nasa day 140 na ng ating pong daily devotion. So tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, amin kayong pinupuri, amin kayong pinapasalamatan sa pagkakataon na Lord muli sa salop ng inyo pong salita, Panginoon, na Lord mag-encourage sa amin, magtuturo sa amin para Lord i-transform ang aming pong mga buhay. Lord, hindi lamang po mga pangako ang gusto ninyong ibigay sa amin, kundi mga reminders, mga warning, mga babala, Panginoon, upang Lord ayusin ang aming pong buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito at hiling namin na inyo po kaming pangunahan, puspusin ang inyo pong presensya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At Lord, kayo po ang magiging teacher namin sa umagang ito. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, Proverbs 5, 1 to 23. At kung kahapon po, kung kayo po ay nakinig, no, kay Brother Master, kay Kuya Master, ayan, Mel, ay napakaganda po ng kanya pong sharing, and ipagpapatuloy po natin itong kawikaan na ito patungkol sa wisdom, no, na binibigay po sa atin yung insight para tayo po ay protektahan, no, lalo na yung ating pong puso, at nang sa ganun ay mapangalagaan po natin yung ating pong mga buhay, yung ating pong kinabukasan. Ngayon po, sa Proverbs 5, no, ito po ay tungkol sa tukso. Ayan, minsan akala po natin yung mga warning ng Diyos, yung mga babala, ay para po alisin ang kasiyahan po natin. Parang bawal bang magsaya? Diba? Ang KJ naman ni Lord, gusto ko lang naman mag-enjoy. Gusto ko lang naman magsaya. Mga kapatid, hindi naman po masama magsaya. Pero kung titingnan po nating mabuti ang Proverbs chapter 5, hindi ito para sirain o tanggalin ang kasiyahan po natin. Kundi tungkol po ito sa pag-protect o para pangalagaan yung ating pong mga sarili laban sa tukso. Ngayon po, ang chapter na ito ay isinulat ni Haring Solomon para sa kanyang anak. Well, para na rin po sa atin, no? Para ipamulat sa atin ang katotohanan tungkol sa tukso. So, ano po ba ang tukso? Tukso, layuan mo ako. Diba? Na ang panandaliang sarap ay may kapalit na pangmatagalang hirap. Alam niyo po, sa mundong puno ng tukso, maparelasyon, sa mga pinapanood natin, at sa mga bagay na parang unti-unti, no, naglalayo sa atin sa plano ng Diyos, malinaw po yung paalala ng Proverbs chapter 5. And sa umagang ito ay magbibigay po ako sa inyo ng dalawang mahalagang mga bagay na pwede po nating pag-isipan, pag-nilay-nilayan. Kasi
baka isipin natin, ay, tukso, hindi naman ako, wala naman akong wrong relationship, no? Wala naman akong kulasisi, o parang mga ganun ba? Pero, hindi lang yon, di ba? So, una na bagay na pwede nating pag-isipan o pagnilay-nilayan, una ay yung sinasabi po ng verse 3 to 4. No? Ang sabi doon, ang sabi po ng Bible, pagkat labi ng haliparot, hindi po ako ang nagsasabi po nito, kundi yung Bible, ay sintamis nitong pulot, honey, no? At ang kanyang mga halik, kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi at kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. So ulitin ko po, ang sinasabi po ng verse 3 to 4. Pagkat labi ng haliparot ay sintamis nitong pulot, at ang kanyang mga halik, kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi at kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. So mga kapatid, ibig sabihin, matamis ang tukso sa simula. Pero sa dulo, ito po ay magdudulot ng hapdi, kirot, kapaitan. Diba? Kung tutuusin, kaya tayo natutokso kasi bakit po? Kasi maganda, masarap, masaya sa simula, di po ba? Hindi naman po tinatanggi ng Bible na ang tukso ay hindi na masarap siya. Kaya sinabi niya na parang pulot sa tamis. Di ba? Kaya ang tawagan, di ba? Honey, di ba? So masarap sa pakiramdam. May satisfaction na dala. Pero ang tanong, saan ba tayo nito dadalhin? Alam niyo po kasi pinapakita po ng kaaway ang sarap, ang saya. Pero tinatago niya yung kapalit nito, yung consequences. Yung mga bawal po na kilig o panandali ang saya ay pwedeng humantong sa sirang tiwala. Wasak na o mawasak ang relasyon, yung hiwalayan. Di po ba? Na-imagine po natin yung pag naghiwalay, ang mag-asawa dahil sa tukso. Grabe po yung impact and effect sa pamilya, no? Nagkakahiwa-hiwalay din, pati kasama din yung mga anak, no? Yung guilt, okay? O nabuntis. Kaya huwag po tayong magpaloko sa kaaway. Hindi po lahat ng matamis ay mabuti. Kaya pangalawa po, ano po yung gagawin po natin? So, ito yung sinasabi po ng verse 15 tsaka 18 na uminom ka ng tubig sa iyong sariling balon. Magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. So, ibig sabihin po, mga kapatid, na pahalagahan po natin yung binibigay sa atin ng Diyos, no? Ang sagot ng Diyos sa tukso ay hindi lang basta lumayo tayo rito. Kasama po dito yung yung pagiging kontento at tapat. Maging loyal tayo sa kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos. Ang boundaries po ng Diyos ay hindi para higpitan po tayo, kundi para ingatan, yung ganda, pong ingatan natin, yung ganda ng intimacy at yung commitment po natin bilang may mga asawa. Ngayon, mga kapatid, hindi lang ito sa may mga asawa. Single ka ba? Nakikinig ka ba ngayon? Single ka. Ito po, kapatid, ang gawin mo. Ingatan mo yung iyong purity. Matuto kang maghintay. Okay? Hindi yung kung sino-sino lang. No?
kung tayo po ay may makadiyos na kaisipan, matuto tayong mag-control ng sarili po natin, maghintay sa tamang plano ng Diyos. Ngayon, kung may asawa ka naman, doon mo po ibuhos ang pagmamahal at atensyon mo. Baka po wala na tayong atensyon sa mga asawa po natin. So ito po isang reminder po sa atin kasi baka naman hanapin sa iba, no, yung atensyon na hinahanap ng ating asawa. Nako. So wag naman po. Ngayon, kapag lagi po nating tinitingnan ng iba, yun naman po, no, mas madali tayong matukso sa bagay na hindi naman para sa atin. Alam niyo po, ang totoong satisfaction ay makikita natin kapag, yun nga, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, yung kanyang disenyo, at pinapahalagan po natin ang mga biyaya niya sa buhay po natin. Ngayon sa umagang ito, sa ating pong mga application and mag-reflect tayo. Okay? Bantayin po natin yung ating mga steps. Sabi po sa verse 21, sapagkat ang mga lakad, ang step, no? Ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon. So, ibig sabihin po, alam ng Diyos. Wala tayong sikreto sa Diyos. Alam niya, walang tayong may tatago sa Kanya. Kaya, ngayong araw na ito, pwede natin sigurong tanungin ang ating mga sarili. Meron bang mga sweet temptations, parang honey, pulot, na hinahayaan nating pumasok sa buhay natin? Meron ba akong sweet temptations? Nakikipag-flirt ba ako? Na alam ko may asawa na ako, pero kung merong mga kasama tayo sa school o sa trabaho, kung ano man, nakikipag-flirt tayo, paano ko ba maiingatan ang puso ko para sa Panginoon? Saan ba ako mahina na alam ko na madali akong matukso ngayon? Pag nag-iisa ako, ano ba yung online scrolling ko? No? Yung emotional attachment ko, ito ba ay peer pressure? Kaya nagpapadala ako dahil sa mga pressure na ito? Mga kapatid, harapin po natin yung katotohanan, no? Sa harap ng Diyos. Isuko po natin ito sa Kanya. Sino po ang pwedeng maging accountability partner natin? Kasi 'di ba sa verse 13, nagsisi siya dahil hindi siya nakinig sa mga nagtuturo sa kanya. So, kailangan din po natin ng mga tunay na kaibigan, no, na kayang magsabi, "Oh kapatid, mali yan. Mali ang ginagawa mo. Hindi mo dapat ginagawa yan." Ngayon ang tanong, willing ka bang magpa-correct? O baka naman kaibigan mo, may nakikita mo na hindi na tama yung ginagawa, pero tinotolerate mo naman. Hindi rin po yun maganda. Kung tayo po ay tunay na kaibigan, meron accountable po tayo, no, sa ating pong kaibigan na sabihan siya, lalo na kung kapatid po natin yan, na mali ang kanya pong ginagawa. Ngayon, kung may accountability partner ka, di sabihin mo na, sige, may karapatan ka na sabihan ako kung meron akong maling ginagawa. Ngayon, paano ko po ba? Pwede pa rin po natin ito i-reflect ang question na ito. Paano ko ba po protektahan yung balon ko ngayon? Anong concrete boundaries ang kailangan kong ilagay sa social media, sa oras ko, sa pakikipag-usap ko? Mga kapatid, tandaan po natin na ang grace, no, o ang biyaya o ang kahabagan ng Diyos ay hindi lang safety net, no, kapag bumagsak tayo. Ngayon mga kapatid, kung sa mga oras na ito may ginagawa po tayo, nagawa na natin ang mga bagay na ito, kapatid, huwag na nating antayin na sa huli ang pagsisisi. Ito yung pagkakataon na kinakausap ka ng Diyos
no, na tigilan na iyan, no? Stop it, kapatid. Tigilan mo na. And yun nga po, no, sa kahabagan ng Diyos, nawa malampasan mo ito, no? Ma-overcome mo itong mga tuksong ito na nangyayari sa iyo pong buhay. At isuko mo ito sa Panginoon, manalangin ka sa Kanya, i-confess mo ang iyong kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Okay? So, ang grace ng Lord nandyan yan. Pero hindi po yan lisensya para gawin yung gusto po natin. And sana po, no, maging kalakasan natin na tumulong sa atin para makatayo tayo, no? Tanggalin na 'yan at tanggihan, no? Hindi lang tanggalin kundi tanggihan talaga ang tukso. So hindi pa po huli ang lahat para magbago ng direksyon. Ayan, magandang umaga po. So let's pray. Dear God, Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagpapaalala po sa amin patungkol sa topic na ito, ang tukso. Lord, patawarin niyo po kami sa mga panahong nagpapadala po kami sa tamis ng mundong ito. Pero alam po namin na itong sarap na ito, tukso na ito ay panandalian lamang at ito po ay magdudulot ng hirap, hapdi, sakit, Panginoon. Tulungan niyo po kaming makita na sa bawat ginagawa namin at magpapadala kami sa tukso, ang dulo po nito, Panginoon, yung consequence na ito ay mahirap, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom para bantayan po namin ang aming pong mga puso at lakas para tanggihan ang mga bagay na sisira ng aming pong relasyon, reputasyon, Panginoon. At lalo na po, Lord God, kung gagawin namin ang mga bagay na ito, alam namin magpapalayo ito sa aming relasyon sa inyo. Hindi lamang sa inyo, Panginoon, kundi magpapalayo din sa relasyon sa aming pong mga mahal sa buhay. Lord, kayo po ang aming tunay na kasiyahan, Panginoon, at joy, Lord God. Salamat po sa inyo pong salita. Patnubayan niyo po kami sa aming pong mga gagawin this morning at maging blessing kami sa iba upang ang pangalan po ninyo, Panginoon, ang ma-glorify. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, magandang umaga po sa inyong lahat.